Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Rob Rances. Sabi dito, mga rallyista sa New York nagtipon-tipon sa labas ng umano'y hotel kung saan tumuloy si BBM. Ito, mga anti-Marcos Pinoy. Sumisigaw, bangag, bangag, magnanakaw, resign. Pakinggan natin, galit na galit. Sama. Sama. Ikulong na yan. Ayos Halagang with passion, galit. Hindi ko masyadong maintindihan. Yan, may parang may bangag, ikulong na yan, mga kurakot. So, ito na yung mga dating mga anti-Marcos. Malala ko nung 2022 ba yun, pag upo niya, unang biyahe niya sa US, yung UN General Assembly, may mga sumalubong na naman sa kanyang rallyista, although hindi masyadong madami noon. Ito, ang dami. So, makikita mo yung dumarami talaga yung nadidismayang Pilipino sa gobyernong ito. Kahit anong color na yan. Itong mga kakamping, alam ko, galit din sila sa Marcos, kaya lang hindi sila masyadong makapagsalita. Dahil kung biradahan nila ng si Marcos ng gusto, ayaw din nila na si Sara Duterte ang papalit. But I know, galit. Galit din sila sa mga Marcos. Kontrolado lang nila dahil mas galit sila kay BP Inday Sara. Nasa dilema. Dilema yung may crisis sila ngayon, identity crisis. Bigay tayo ng Toto Siman, walang ganyan kay PRRD in his time. Correct, agree ako. Iba ang salubong sa kanya noon, love siya ng mga mamamayan ng taong bayan. Meron lang first or second zona niya sa Batasan, PRRD may nagrarally sa labas ng Batasan. Naku, pinuntahan niya, nakipag-usap. Bilib ako sa kanya. Nakipag-usap. Parang pinakain pa atay. Itong mga makakaliwa. But anyway, ganyan talagang makakaliwa. Lahat ng presidente kinakalaban. Except yung Makabayan Bloc noong 19th Congress, dahil sina Castro, Brosas, Manuel, kakampi sila ni Romualdez. Donya Sabiloca, na mas nice mag-rally dito sa freedom of speech. Honey Andala de la Cruz, siyempre hindi yan ibabalita ng GMA News at ABS-CBN News, isama mo ng News 5. Mabuti ngayon at may social media. So dito natin napapanood. Rote Pancia, in fairness, danceable. Maganda very lively. Mga kurakot, ikulong na yan. Tanong, ilan na bang napakulong nila? Yung ipinagmamayabang, unang nagmayabang, matandaanan ko si Secretary Vince Dizon. Sumunod si Secretary John Vic Rimulya. Ombudsman Boying Rimulya, ang Pangulo. Magpapasko sa kulungan. Nasaan? Meron naman. Nag-iisa. Si Sara Diskaya. At least napakulong nila. At least hindi na zero. Sumunod, January na, si ex-senator
buong Revilla. Yun lang. Kung meron pa man, mga malilit na isda na lang. Lahat malilit na isda ang napakulong. Wala talagang as in. Kasi nga, may protector, may cover up. Grabe na. Nandyan na, sinasabi ng mga investigador ko, no? We will go where the evidence lead us. Paglabas ng mga ebidensya na imbestigan, mathematically impossible yan. Lacking in believability. Tapos, itong mga Brave 18 Marines, sila pa ang kinakasuhan. Sa na-monitor ko, 4 na tao na ang nagsampa ng kaso laban sa Brave 18 Marines. Una, si General Anyo, si ex-Senator Trillanes, si Congresswoman Laila de Lima, at itong si Father Flavi. Well, expected na yan. Sabi nga nila, ito na yung huling laban ng aming buhay. Nakanda yan. Ang pinagtataka ko lang, yung mga nakatanggap ng 5 maleta, although aligasyon pa lang ito, Senator Tito Soto, wala lang, kibit balikat. I will not dignify that one. Then after that, wala na, tumahimik na. Bakit hindi sampahan ng kaso? Kung mali ang paratang, nagsisinungaling ang Brave 18, dapat kasuhan ninyo. Kailan kung tatahimik na lang kayo, ano na lang isipin ng mga tao? Di ba? So, sige, salamat sa mga nag-rally sa New York. Ituloy nyo lang. Karapatan natin yan mag-rally sa mga nanluloko, nanakaw sa kaban na pera ng bayan.